So before we start po mga kapatid, I encourage po na mag-open po tayo ng mga camera. Thank you so much for the response. Mas masarap mag-aral ng Biblia ng may nakikitang, may kausap. Thank you so much po. Kahit na huwag niyo po itutok sa inyong mga mukha, basta i-open niyo lang po yung mga camera niyo para malaman ko lang po na hindi po kayo natutulog. Thank you so much for opening the cameras. So I believe yung iba po ay baka nagtatrabaho yung iba kaya hindi makapag-open ng camera. Maraming salamat po sa 44 participants tonight sa pagsama sa ating daily Friday Bible Study. Wala po itong minutes mga kapatid. I believe na lagi tayong maglalaan ng oras at panahon para sa ating Panginoon. So before we start is awitan po muna natin ang ating Diyos. God. So, Lord, there is no one like our God, amen? In heaven or on earth or in all creation, there is no one that compares to our God. So, Lord, we lift you up. We see you seated on your heavenly throne.
mga kapatid, na kapag po tayo ay nakaplay yung YouTube, ay hindi po natin may accept yung mga kapatiran natin na gusto pumasok. So, sa madaling salita po mga kapatid, be on time. We're going to try na magsimula po tayo ng 8:40 Philippine time. Be on time po mga kapatid. Hallelujah. So, dumako na po tayo sa ating testimony portion. Nakapaghanda po ba tayo ng pagpapasalamat sa ating Panginoon tonight? Imposible naman po na walang ginawang kabutihan ang ating Panginoon. Protection o pala sa ating life. Unmute nyo na lang po yung inyong mga mic if meron po kayong gusto ipagmalaki kabutihan ng ating Panginoon. Ako po, Pastor. Si Sis Jen, welcome po again, Sis Jen. Magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa kanyang kabutihan po. Kasi last week, natapilok po ako sa subway. Bali po, napakasakit. Kaya akala ko may nabasag na buto. Salamat sa Lord kasi pagkatapos ng x-ray po, wala po namang broken bone. And then, pinatherapy lang po ako. Yeah. Praise God po. Salamat sa Lord. Ayun lang po, Pastor. Amen. Maraming salamat sa testimony sa Sis Jen. Ang tawag din is pagsubok sa physical kasagad. Amen. Pero tunay nga po na sobrang mabuti yung ating Panginoon dahil wala naman po nangyari malala. Amen. And I believe po, let's declare yung healing yan po sa nararamdaman. So, hanggang isa lang po tayong testimony at medyo late po tayong nakapagsimula. So, before we start is manalangin po muna tayo. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po Panginoon for the privilege again, Lord, to open our Bibles tonight. Maraming salamat, Lord, for this community, Panginoon, na pinagtitipon nyo, Lord, pinagsasama-sama nyo, Lord. Iba't ibang man kami, Panginoon, na bansa, iba't ibang church na dinadaluhan, iba't ibang lugar man kami ngayon, Panginoon, Lord. Pinag-iisa niyo po, Panginoon, ang aming mga espiritu. Pinag-iisa niyo po, Lord, yung nilalaman ng aming mga puso, which is kayo po, Panginoon. Lord, gawa, Panginoon, walang distraction, Lord, yung makaka-distract sa amin ngayong gabi na ito. We rebuke any distraction sa aming paligid right now in the name of the Lord Jesus. And Lord, palagi niyo po kong itago sa inyong likuran at kayo lamang, Panginoon, yung papakinggan nila, kayo lamang, Panginoon, yung makita nila. Amen. Maraming salamat, Lord. We are claiming already the victory of our Friday Bible Amen. study, and we are also declaring, Panginoon, na palalaguin niyo po itong gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Amen. We give you all the glory, all the thanksgiving in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So help me, mga kapatid. Let's thumbs up kung malinaw na po yung ating audio. Thumbs up po. Maraming salamat po for responding. And I just want to appreciate yung mga madalas ko pong nakikitang mga pangalan dito sa ating Zoom. I just want to appreciate kay Sister Rose, kay brother, pati yung asawa niya na si Brother Adel and Anja. Lagi ko pong nakikita. Kay Sister Agapita, kay Sister Weng, and kay Brother Marichel. Yan. Natin nakikita kay Brother Dennis. I'm sorry kung meron po kung hindi pa nabanggit. Pero ayan po yung madalas natin nakikita. Yan kay Sister Annalyn. And I pray po na magpatuloy po tayo and let's invite our brothers and sisters sa gawain na ito. Amen. So, maraming salamat po mga kapatid. At napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. I hope na nakikita niyo na po yung ating PowerPoint. Ating pag-aaralan sa ating Bible study tonight is bakit nawawala ang gana sa paglilingkod? Bakit nga ba? And of course, paano ito ibabalik? Amen? So tonight, we will talk about something na maraming Kristiyano ang nakakaranas. Ito po ang pagkawala ng gana sa paglilingkod sa ating Panginoon. And I believe po mga kapatid na lahat po tayo ngayon ay may gana sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pero may darating pa rin po sa
buhay natin na mawawalan tayo ng gana. Hindi naman tayo mga perfectong mga mananampalataya. So alam po natin mga kapatid na bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tinatawag po tayo ng Panginoon para maglingkod at magbigay ng buhay na handog sa Kanya, which is yung ating mga buhay. Pero aminin po natin mga kapatid, may mga panahon na nanghihina po talaga tayo. Nawawalan po tayo ng sigla. Amen? At Amen. parang wala nang joy sa ministry. So bakit nga ba nawawalan ng gana tayo sa paglilingkod? At paano natin ito muling maibabalik? So tonight, magbibigay po ako ng 3 malalim na dahilan at 3 paraan kung paano natin muling mapapalakas ang apoy ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? So, bibigyan ko po kayo ng 3 puntos lamang. Unang-unang puntos po mga kapatid is nawawala ang gana dahil napapalitan ang ating focus. Amen? Napapalitan po yung focus natin imbis na nakafocus tayo sa ating Panginoon. Minsan, yung mga distractions sa mundo, doon po na pupunta yung ating focus. And of course, bumabalik ito kapag muli tayong nakatutok sa ating Panginoon. Mga kapatid, maraming beses po ang paglilingkod po ay nagiging parang trabaho na lang. O kaya parang obligasyon. Nung bago-bago pa lang po kung mananampalataya, naranasan ko po yan yung pumupunta ako sa simbahan, tumutugtog ako sa music ministry. Naramdaman ko po na parang obligasyon na lang yun. Dahil yung pamilya ko po ay mga Kristiyano, which is nauobliga po ako na pumunta sa simbahan noon. And I believe na i-experience nyo rin po yung ganong pakiramdam. Nagsisimula po tayo sa ating pananampalataya ng may joy. Pero kalaunan po, nauubos ito dahil napapako tayo sa mga tao. Amen? Nauubos dahil napapako ang tingin natin sa mga tao sa simbahan, sa problema, o kaya sa resulta ng ating mga desisyon sa buhay. At kapag hindi po natin ito napansin, hindi natin ito na-appreciate, kung dumaranas tayo ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, ano pong mangyayari sa ating pananampalataya? Bigla po tayong lumalamig po yung ating mga puso. Mga kapatid, ang paglilingkod po ay para sa Diyos, hindi para sa tao. Kapag Amen. ibinalik natin ang focus kay Jesus, doon po muling sumisigla ang ating mga puso. Basahin po natin ito in Colossians chapter 3, verse 23. Sabi po dito, ano mang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon Amen. at hindi sa mga tao. Amen. Amen? Ulitin ko po. Ano mang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Mga kapatid, kapag natutunan natin gawin ang lahat para kay Kristo, kahit maliit o malaki ang ating ministry, kahit may nakikita tayo o wala, may reward o wala sa ating pagiging tapat sa ating Panginoon, mananatili tayo sa ating Panginoon ng may joy sa paglilingkod. Amen. Kapatid, isipin natin ito sa simula ng ating paglilingkod. Aminin po natin, sobrang init natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, walang makakapigil. Handa tayong mag-volunteer, magbigay ng oras, magbigay ng lakas, magbigay ng resources sa ating Panginoon. Pero habang tumatagal, napapansin po natin ang mga taong hindi nakaka-appreciate sa'yo. Amen? May mga leaders na minsan hindi napapansin ang effort natin. O kaya ay nagiging paulit-ulit na lang yung mga ginagawa natin sa simbahan. Unti-unti po tayong nawawalan ng joy. At yan po yung nagiging malaking problema kapag sa tao tayo nakating sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, ganito rin po yung nangyayari sa ilan
sa mismong Biblia. I believe po kilala natin si Martha. Martha, busy po si Martha sa paglilingkod pero nawalan po siya ng focus sa ating Panginoon. Kaya po, naiinis siya sa kapatid niyang si Mary. Si Martha and Mary. At ano pong ginagawa ni Mary? Nakikinig lang po si Mary kay Jesus. Mababasa po natin yan sa Lucas chapter 10 verses 40 to 42. Nakita natin dito mga kapatid na kapag ang paglilingkod natin ay naging higit pa kaysa sa ugnayan natin kay Kristo, magiging mabilis po itong magdudulot mga kapatid ng pagod at sama ng loob. Dahil ganyan po yung nangyari kay Martha. Amen? Parang kinaiingitan niya si Mary. Mga kapatid, kapag ginawa natin ang ministry para sa tao, mapapagod po talaga tayo. Kapag ginawa natin ito para sa Diyos, kahit walang papuri, may satisfaction. Amen. Amen? Kahit walang pumapalakpak dun sa ginagawa natin para sa Panginoon, solve pa rin po tayo. It is enough already na ang Diyos natin ang nakakakita sa ating ginagawa. At paano po natin ito may apply sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid? Kung ikaw, kapatid, ay nasa worship team, kung ikaw ay nasa ushering, teaching, o simpleng tumutulong sa lingkod ng church, lagi mong alalahanin na ang audience mo ay hindi tao, kundi si Jesus mismo. Ayan po yung susi, mga kapatid, para hindi po tayo mag-ina sa ating paglilingkod. Lagi mong ipaalala sa puso mo na hindi ka sa tao naglilingkod. Sa Diyos ka naglilingkod. Amen. Amen? So sa ating second pointer, nawawala ang gana dahil sa pagkapagod. Amen. At bumabalik ito kapag natutong magpahinga sa presensya ng Diyos. Mga kapatid na true, ito po yung mas mabigat, yung pagkapagod ng ating kaluluwa. Kapag sunod-sunod po yung gawain, sunod-sunod yung mga meetings natin, mga responsibilities, overtime sa trabaho, at walang pahinga na po, mga kapatid, unti-unti pong nauubos ang ating mga apoy. So ano pong solusyon dito, mga kapatid? Hindi lang po physical rest ang solusyon dito, kundi spiritual rest sa piling ng Diyos. At mapahinga po. Kaso ang nagiging problema po sa ibang mananampalataya, mga kapatid, ay nagpapahinga sila malayo sa ating Panginoon. Ano po bang tinatawag? Ano po ba yung tinatawag na spiritual rest? Ito po yung pananalangin, pagbababad sa kaniyang salita at tahimik na fellowship kasama ang ating Panginoon na nagbibigay ng bagong kalakasan sa atin. Hindi po yung tinatawag natin dito na pagpapahinga na malayo sa ating Panginoon, ha? Yung hindi pagdalo sa mga gawain para sa ating Panginoon. Hindi po ganun yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Spiritual rest. Basahin po natin yung Isaiah chapter 40 verse 31. Sabi po dito, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Amen. Sila'y paiilang lang na parang mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi maghihina. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi tayo titigil sa paglilingkod. Amen? Kundi matututong tayong kumuha ng kalakasan mula sa Diyos at hindi lang sa ating mga sariling kakayahan. Amen? Hindi po tayo parang robot, hindi tayo robot, hindi rin tayo perfect. Kailangan po nating mag-recharge sa ating Panginoon. And I believe kilala po nating lahat si Prophet Elijah. Kahit po si Prophet Elijah na isa sa mga tapat na lingkod ng Diyos ay napagod din. Matapos po, mga kapatid, ng malaking tagumpay niya laban sa mga propeta
ni Baal, bigla po siyang naghina at gusto niyang sumuko. Pero ano pong ginawa ng ating Panginoon? Hindi po siya pinagalitan ng ating Panginoon. Pinakain po siya ng tinapay mula sa langit at pinahinga bago siya muling bigyan ng panibagong mission. Ganyan po ang ating Panginoon. Okay lang na mapagod, kapatid. Hindi ka papagalitan ng ating Panginoon. Basta matuto ka lang na lumapit sa Kanya at manghingi ng bagong kalakasan. Maraming Kristiyano po ngayon, mga kapatid, ang parang si Elijah. Sobrang busy sa gawain, pero kulang sa pahinga at kulang sa fellowship sa Panginoon. At dahil po dito, nauubos ang kanilang apoy. Amen? Mga kapatid, ang tunay na lakas ay hindi lang po nanggagaling sa mga iniinom natin na physical, na mga vitamins, hindi lang po sa ating pagtulog, kundi sa waiting natin upon the Lord. Kapag natutunan po nating umupo sa paanan niya, katulad ng ginawa ni Maria, which is pinuri po siya ng ating Panginoong Jesus, makakakuha po tayo ng kapayapaan at bagong energy para magpatuloy. So paano po natin maya-apply ito sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid? Kung ikaw ay leader na lagi nasa meetings ng simbahan, ministry head na laging abala o simpleng kapatid na walang pahinga, tandaan mo ito, kapatid. Minsan, ang pinaka-spiritual na bagay na pwede mong gawin ay magpahinga sa piling ng Diyos. Hindi po ito pagiging tamad, mga kapatid, kundi pagiging dependent sa ating Panginoon. Inaamin mo lang na mahina ka kapag wala ang ating Panginoon Jesus. Amen? Sa ating pangatlong puntos, nawawala ang gana dahil sa kasalanan o malamig na puso. Inuulit ko po, nawawala ang gana dahil sa kasalanan o malamig na puso. At bumabalik ito kapag may tunay na pagsisisi at panibagong alab ng Espiritu. Mga kapatid, minsan po, hindi lang dahil sa pagod tayo o dahil sa mga distractions ang nagiging dahilan kung bakit tayo nakikita. Nagiging dahilan din po, mga kapatid, yung mga kasalanan at pagkakalayo sa Diyos. Kapag meron po tayong unconfessed sin o kapag napabayaan natin ang ating personal devotion, unti-unti po tayong manlalamig. Magkakaroon po tayo ng panlalamig sa ating mga puso. Pero ito po ang magandang balita. Ang magandang balita po, mga kapatid, laging bukas ang Diyos sa isang pusong nagsisisi at handang magbalik loob. Basahin po natin ang Santiago chapter 4 verse 8. Sabi po dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga nagdadalawang isip. Amen? Inuulit ko po yung word na ito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kapag mga kapatid, kapag tapat tayong lumapit sa Diyos at hinayaan nating muli siya yung maging sanhi, siya yung maging source ng pag-apoy muli ng ating mga pananampalataya, babalik po ang ating sigla. Babalik po ang ating alab at babalik ang ating joy sa paglilingkod. Mga kapatid, hindi natin maikakaila minsan na ang tunay na dahilan kung bakit po tayo lumalamig ay dahil may kasalanan tayo na hindi hinaharap. Amen? O kaya naman, unti-unti nating napapabayaan ang ating disiplina sa pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na spiritual
dryness. At biblical po ito mga kapatid, makikita po natin ito sa buhay ni King David. Amen, noong nagkasala po siya kay Bathsheba, nawalan po siya ng joy sa presensya ng Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, kapag tayo ay natitempt, nagkakasala, lumalamig po tayo sa ating pananampalataya. Ganyan po yung nangyari kay King David. Noong nakita niya po si Bathsheba, natempt po siya. Nawalan po siya ng joy. Pero po mga kapatid, ito po yung magandang balita sa ating Panginoon. Nagsisi po si King David. Nanalangin po siya at yung kanyang panalangin is, ibalik mo ako, Panginoon, sa aking kagalakan ng iyong pagliligtas. Nasa Awit chapter 51 verse 12 po yan. Mga kapatid, ang solusyon po ay hindi guilt trip, kundi repentance. Kapag binalik natin ang puso natin sa Diyos, ibinabalik din niya po mga kapatid ang alab na nawala. Paano po natin ito maia-apply sa ating mga buhay ngayon mga kapatid? Kung ikaw ay nakakaranas ng spiritual dryness, mga kapatid, baka oras na po para magsiyasat ng iyong puso. May pride ka ba na hindi mo maibaba? May bitterness ka ba na hindi mo mai-release? May kasalanan ka ba na hindi mo pa tinatalikuran? Mga kapatid, ang Diyos ay handang magpatawad at magbigay ng bagong alam sa iyo. Amen. Amen? Mahirap yan. Ang kailangan mo lang gawin mga kapatid is i-release mo yan sa ating Panginoon. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. At dumako na po tayo sa ating conclusion. Mga kapatid, ang pagkawala ng gana ay normal na struggle sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Hindi po ito ibig sabihin na wala ka ng kwenta o hindi ka na mahal ng Diyos kapag nanghihina ka. Sa halip po mga kapatid, ito po ay paalala na tayo ay tao lamang. Amen? Tayo ay tao lamang at kailangan natin palaging bumalik sa pinagmumulan ng lahat, which is ang ating Panginoon, Jesus. Amen? Kung minsan ay nanghihina ka, huwag mong isipin na wala kang halaga. Isang patunay lang yan, kapatid, na tao ka lang. Amen. Hindi tayo perfecto. Kaya po nandyan ang ating Panginoon Jesus. Para muli tayo palakasin. Amen? Ayan yung purpose ng panghihina mo minsan sa iyong paglilingkod. Na paalalahanan ka na mayroong Diyos na kayang magbigay ng apoy muli sa iyong pananampalataya. Amen? So kung nawawalan ka ng gana ngayon mga kapatid, basahin po natin, ibalik ang iyong focus kay Kristo. Amen? Pangalawang, matutong magpahinga sa presensya ng Diyos at higit sa lahat, lumapit sa Kanya ng may dalisay na puso. Amen. Purihin ko ang ating Panginoon. Tandaan mo ito, kapatid, ang paglilingkod na may apoy ay hindi galing sa ating sariling effort. Ito po ay biyaya ng Diyos sa isang pusong nagmamahal at tapat sa Kanya. Mga kapatid, ang pagkawala po ng gana sa paglilingkod ay hindi tanda na hindi ka na mahal ng Diyos. Kasi numalingan po yan ang kaaway. Ang ibig sabihin lang po yan is kailangan nating bumalik sa tamang focus, matutong magpahinga ayon sa presensya ng Panginoon at magsisi kung kinakailangan. Mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi po patungkol sa atin. Ito po ay patungkol sa ating Panginoon, Jesus. At kung siya po ang source ng ating kalakasan, hindi po tayo kailanman mauubusan ng apoy sa ating paglilingkod. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ngayon ay nanghihina, tandaan mo lang ito. Ibalik mo ang iyong mata ni Jesus. Magpahinga ka sa kanyang presensya at hayaan mo na linisin at painitin muli ng banal na espiritu ang iyong
Sa madaling salita, isugo mo ang lahat sa atin, Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa katagumpayan ng aming gawain. Amen. Maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon. Lord, inaamin po namin na kami po ay mahina. Maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na kami po ay hindi mga perpektong tao. Tao lamang po kami, Panginoon. Lord, bagamat nagkakasala kami, Lord, itong mga kasalanan na ito, itong mga panghihina na ito sa aming pananampalataya, ito po ay isang buhay na paalala, Lord, na kailangan ka namin sa aming mga buhay. Lord, turuan niyo po kami ngayong gabi na ito at sa aming mga buhay, Lord, na huwag kaming magtiwala sa aming mga karunungan. Huwag Amen. kaming magtiwala sa aming mga kalakasan, Panginoon. Sa inyo lamang po kami, Panginoon, magtitiwala. Lord, maraming salamat for the 48 participants tonight, Lord, na pinapaalalahanan mo na bagamat, Lord, kami po ay nanghihina. May kakayahan naman po kayo, Lord, na muli kaming palakasin, muli kaming pag-alabin sa aming paglilingkod sa inyo. Lord, ibalik niyo po ang aming mata sa inyo. Lord, Amen. turuan niyo po kaming magpahinga sa inyong presensya at hayaan niyo po, Panginoon, na linisin niyo po at painitin niyo po muli ang aming mga puso ng inyong mga banal, ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon. Lord, meron man kaming pasanin na dala-dala ngayon for this 48 participants. Meron man kaming karamdaman ngayon. Meron man kami, Panginoon, na mga problema na dinadala, Lord, in the name of the Lord Jesus. Lord, right now, we are surrendering it to you. Sinusuko na po namin ito sa inyo, Lord. Lahat ng kabigatan, lahat ng financial problem, lahat po ng problema sa aming relasyon, problema, Panginoon, sa aming mga kalusugan, Lord. In the name of the Lord Jesus, we are surrendering it to you, O Lord. Lord, anumang kakulangan sa aming mga buhay ngayon, Lord, kayo po ang magpupuno nito in the name of Jesus. Claim it, kapatid. Claim the breakthrough of the Lord. Claim the Amen. blessing of the Lord. Claim the protection of the Lord. Amen. Claim the healing from the Lord. In the Amen. name of Jesus. We Amen. claim it, Lord. Lord, nawa, Panginoon, mas palaguin niyo pa po, Panginoon, ang community na ito, Panginoon. Lord, para sa inyo po ito, Panginoon. At Amen. naniniwala kami, Lord, na itong ginagawa namin, Panginoon, ang magiging source ng aming spiritual na kalakasan. Amen. Maraming salamat, Lord. Kayo po ang magpala for these 49 participants. Kayo po ang magprotekta sa kanila, Lord. Amen. We give you all the glory, all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. And amen. So maraming salamat po for the 49 participants. I encourage po mga kapatid to open our cameras and we will have our picture taking. So, i-open po ang ating camera and we will use this picture to encourage more and to save more souls. Naniniwala po ko na madadala, mas marami pa po tayong madadala sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Kaya maraming salamat po for opening our cameras. So medyo marami po tayo ngayon for the participants. So for our first page, post po, 1, 2, God bless, Pastor. God bless, mga kapatid ko. ayan. So for our second page pa po, at medyo marami pa po tayo. Second page po, ready po mga kapatid. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Amen. So bago po tayo mag-end ng ating gawain is I encourage you po to raise our hands as a sign of submission sa ating Panginoon, as a sign of we are surrendering our life. Lord God, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ,
and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you, Pastor. Our brothers Thank you and so much, Pastor sisters, Penton. maraming God salamat bless po. us Let us all. unmute our mic. Batiin po natin yung ating mga kapatid. Thank you. Thank you so much. Thank you, Pastor Penton. God bless us all po. Thank you so much. Thank you. Let's not forget kung Holiday evening. magbigay po tayo ng oras at panahon sa araw ng linggo. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. At sa God bless you all the more, Pastor. God bless po sa ating lahat. God bless us all po.